Magandang umaga po mga kapwa ko mamalian o mga farmers. Andito tayo ngayon sa aking farm na kung saan mga pagtatanim ng gulay na gusto kong maibahagi sa atin lahat. Ito naman yung tataniman ko rin ng sili na ay pinag-prepare na. Ang ibig sabihin lang po, kapag ganito, hindi mo na kailangan gagamit ng herbicide. Ang paggawa po nito ay para lang sa damo na hindi na siya tutubo. Pinagkumpara ko kasi sa pagtatanim ng anumang mga gulay, malaki rin yung konsumo pagtanim sa pag-upa na magbunot ng damo. Pero dito nakakaminus ka. Tara na, tingnan natin yung mga pagtatanim ng talong. Okay. Ito naman po yung punla ng talong na kung saan itatanim natin. Okay, tingnan nyo dapat ang itatanim na ay yung malalaki na nasa pating tree siya. Okay. Mayroon lang naman po itong mahigit 1,000 na itinatanim namin. Okay, ito naman po yung plastic mulching. Pero alam ko popular na ito sa inyo. Para makaiwas sa pagbunot ng mga damo, ganito na lang po yung gagawin ninyo. Okay. Una, ang paglalagay po nitong plastic mulching. Tingnan nyo Okay. Ang ibig sabihin lang po nito ay inuulit ko. Mas malaki yung konsumo kapag nag-uupa ka ng tao na magbunot ng mga damo. Pero ito naman ay makakaminus ka kasi hindi na siya tutubo hanggang sa makaharvest ka na. Okay, titingnan po natin Dahil maluang siya, ang ginagawa namin, hinahati namin sa metro yung layo. Tingnan nyo po yung pagitan sa metro. Ito. Okay. At saka nakatanim na yung talong. Okay, tingnan po natin. Ito, pagkatapos, ang ginagawa ko po para proteksyon niya sa init at sa ulan, nilalagyan ko po siya ng pang-cover na kugon. Ang ibig sabihin po nitong kugon na to, halimbawa, iinit yung araw, itong plastic na to is mainit. Kaya ang ginagawa po, lalagyan siya ngayon ng kugon. Para proteksyon din niya kapag sa init. Pagka tag-araw naman, isa rin proteksyon niya. Pagka tag-ulan. Kasi hindi siya masyadong tamaan ng ulan na talagang tatama sa mga dahon niya. Kaya ito ay gusto kong maibahagi sa inyo. Ito, tingnan nyo. Pasensya na po kayo kung halimbawa dito sa pag-vlog ko ay mayroong mga kaunting mga pagkakamali dahil kung kukuha pa po ako na mag-i-edit o taga-video na malaki po yung gusto nilang singil. Kaya sa mamagitan ng aking apo ay siya na lang po yung pinakukuha ko. Pagkatapos ibibigay ko naman doon sa isang anak kong guro at siya naman po yung mag-a-upload.
nitong video na ito. Gusto ko lang po talaga maibahagi yung mga practice ko na ngayon. Kasi dati-rati ang pagtatanim ko ng talong ay basta pagguhit, ganyan, pagkatapos tabunan siya. Kaya lang ang laking gastos sa pagdadamo. Pero ito, nakakasigurado ka na walang tutubo na damo. Mayroon man, siguro kaunti lang. Itong apo ko na nagbibideo ngayon, ang grade 9. Pagkatapos, itong isa naman, grade 10. Yung isa naman, grade 11. Puko. At yun namang isa, grade 12. Ito naman, kasamahan namin dito sa pagtatanim. Alam po ninyo, gusto kong ibahagi sa inyo. Sa halip na ang mga bata ay iba't ibang mga ginagawa dyan, ako po, ang ginagawa ko sa kanila, tinuturoan ko sila kung paano magtanim ng iba't ibang mga gulay para pagdating ng araw, makatapos man sila o hindi, alam na nila yung buhay nila. Ngayon, kung hindi sila nakatapos ng pag-aaral at wala silang alam na trabaho, magiging palaboy sila, halimbawa dito sa atin. Kaya ang ginagawa ko ngayon sa kanila, tinuturoan ko sila kung paano maggawa ng magtrabaho sa bukid. Halimbawa, pagtatanim ng talong, pagtatanim ng kamatis, ampalaya, sibuyas, at iba-iba pa. Mas mabuti na po yung sa mga bata pa lang ay maturuan na sila. Palagay ko hindi naman child abuse yung ginagawa ko sa kanila. Dahil ako, mula nung pagkabata ko, tinuruan na rin ako ng magulang ko sa pagtanim ng iba't ibang mga halaman. Kaya lang sa ngayon, nagbabago yung panahon. Kaya kailangan mo rin sumabay o pag-aralan mo yung iba't ibang teknolohiya para malabanan mo yung climate change. Kaya nga ang ginagawa ko, instead na plastic mulching lang, nilalagyan ko ng kugon dahil sobrang init na ngayon yung nangyayari. Kaya tingnan po ninyo, ang gagawin na lang dyan, una, para makita nyo, mayroon pa pong space na hindi nalagyan ng plastic mulching. Una po, lalagyan niya ng organic. Kahit sa mga puno lang o kung marami, lalagyan mo ng lahat-lahat. Pagkatapos ikakalat yung plastic. Pagkatapos ganito na yung mangyayari. At tataniman mo na. Ngayon, itong kwan namin, mahigit lang naman po 1,000 itong kwan. Talong na itatanim namin ngayon. Kaya sa gusto pong gumaya nito o kaya dati naman ninyong alam ito o kaya doon sa mga baguhan, tingnan po ninyo kung angkop sa inyong kung ito ay angkop sa inyong bukid o malapit sa inyo, ganito na lang po yung gagawin ninyo, minus sa kwan, sa dikot, sa dito sa mga damo. Ano? Kasi mahirap na, mas malaki yung gastos. Kaya mga kapatid, sana parati ninyong subaybayan ang aking YouTube channel dahil marami pa po akong gustong ipakita sa inyo. Yung iba kong mga kapwa mga magsasaka, gusto kong ipakita sa inyo dahil yung isang kasamahan namin sa pagtanim lang niya ng kalabasa at yung mga bulaklak lang, yung mga ibinibinta niya, nakabili na siya ng isang kuliglig. Yung isa naman, sa ngayon, mayroon din akong gustong ipakita sa inyo sa isang maliit na area, ang daming tanim niya. Ilang klaseng pananim niya. May kalabasa, may ampalaya, may sigarilyas. Pakita ko na lang sa inyo. Kaya sana subaybayan ninyo kung gusto ninyo yung ibang mga technology na hindi galing sa akin, gusto kong ipakita yon para pag-aralan nyo kung ito'y angkop sa inyo. Kaya mga kapatid, mga tiga-subaybay, mga kapwa kong magsasaka, sana po kung may napulot kayong aral at pwede ninyong gawin sa inyo, pwede naman po ninyong gawin ito, gayahin ito. Kaya maraming salamat po sa atin lahat. Bye bye, God bless you all. Salamat